Cuadro Alas Casimero may banat agad kay Luis Nery. Sabi niya sa kanyang post, kaya nga dyan ako sa Kameda kasi andyan ka, makakatakbo ka pa kaya? Tinalo mo ang pinsan nila, sa tingin mo kaya mo ako? Sino kayang tinutukoy ni Cuadro Alas na pinsan? Sabi pa ni Casimero, paano ito? Pareho na tayo ng hawla. Kahit magtalon-talon ka pa, hindi ka na makakawala. Sana makita ni Luis Nery ang post ni Cuadro Alas mga tol, para may reaction din siya. Katulad sa ginawa ni Elijah Pierce, bumanat din siya kay Cuadro Alas. Humiling pa nga si Elijah Pierce kay Sean Gibbons na kung pwede ikas ang laban niya kay Cuadro Alas. Pero sa ngayon mahirap na mga tol dahil under ng Kameda si Casimero. Sa mga hindi nakakaalam, mas malapit po si Sean Gibbons kay Mr. Honda na promoter ni Naoya Inoue at si Junto Nakatani. Marami nang hawak si Sean Gibbons na boksingero na tinapat kay Naoya Inoue dahil malapit nga siya kay Mr. Honda. So sana makita natin to sa inarap kasi magandang laban talaga ito kay Cuadro Alas. Sa tingin nyo mga tol, sino ang matutulog sa kanilang dalawa? Casimero at Luis Nery. Sa edad ni Casimero na 36, may lakas pa rin ang kanyang kamao. Pero sabi nga ng mga fans, ang malalakas na boksingero may kahinaan din. So ano sa tingin nyo ang magiging kahinaan ni Casimero na pwedeng samantalahin ni Luis Nery? Sa iba pang balita, Rolly Romero elevated na bilang full WBA champion. Siguro marami ang hindi nakakaintindi dito mga tol. Matapos niya talunin si Ryan Garcia, nakuha ni Rolly Romero ang regular belt. Itinuturing itong secondary belt sa welterweight dahil mas kinikilala ang super WBA belt ni Jaron Boots Ennis. So dahil umakyat na si Boots Ennis sa super welterweight 154 pounds, binakante niya ngayon ang kanyang super WBA belt. So bakit nga ba merong regular at super WBA? Ganito kasi yan mga tol, nagkakaroon lang ng regular WBA belt kapag meron pa silang super WBA champion. Ngayon wala na yung super WBA champion dahil umakyat na si Ennis. Ang mangyayari po dyan, mawawala na rin yung super WBA at mawawala na rin yung regular WBA. Ang itatawag na lang nila sa bagong champion, WBA welterweight champion. Hindi na siya tatawaging super WBA at hindi na rin siya tatawaging regular WBA. Ngunit kung magkakaroon ng bagong regular WBA champion, ibabalik na naman nila na magkakaroon ng super champion. Ganyan po ang kalakaran sa WBA mga tol kung bakit may super at regular. Kaya kung makakalaban ni Manny Pacquiao si Rolly Romero, hindi po regular belt ang makukuha ni Manny Pacquiao, kundi WBA full champion siya. Kaya ngayon mas kinikilala na talaga si Rolly Romero at 2 division champion na ito. Sinabi nga ni Romero sa kanyang post, sino daw ba ang gusto nyo makalaban niya? Kasi namimili ngayon si Rolly Romero, either si Manny Pacquiao o si Ryan Garcia. Nag-request din kasi si Ryan na gusto niya ng rematch ngayong December. Pero syempre kapag nag-offer ang kampo ni Manny Pacquiao kay Romero, sinabi naman ni Romero na mas gugustuhin pa rin niya ang lumaban kay Manny Pacquiao dahil legacy fight ito. Gusto raw niya ilagay ang isang legendary fighter sa kanyang resume. Ito yung sinagot ni Manny Pacquiao na ilalagay mo lang ako sa resume mo pero talunin mo muna ako. Kasi tingin ko mas maaga ang training ngayon ni Manny Pacquiao mga tol dahil ayaw na daw niya maulit yung 2 months lang na training. Gusto niya mas mahaba ang training para mahaba rin ang pahinga, makaka-recover ng gusto ang katawan. Okay mga tol, abang lang po tayo ng next update.